At bago po ang lahat ay hiling ko po ang ating muling pastor ang manalangin sa ating pag-aaral. Dalawang gulay lang. Hallelujah, dakilang Diyos, amang banal sa umagang ito, narito po muli kami Panginoon sa masama upang kami po ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po Panginoon patuloy, Panginoon na magbukas ng aming pong mga puso at isipan, ang iyong pong mga salita, ito po ay aming pong mapag-unawa. Inalapit ko sa Diyos ang iyong pong gagamitin, si Brother Benjamin Panginoon, sa pagbahagi ng iyong pong mga salita, ikaw Panginoon ang maguna. At ikaw, Panginoon, ng mahayag, Panginoon, hallelujah, sa bawat sa amin sa umagang ito. Pagpalay po ng Diyos, hallelujah, ang aming pong pag-aaral. Ito po, Panginoon, ay magdulot ng kalakasan ng espiritual, kaalaman ng bawat sa amin. Upang kami lahat amang banal ay mahanda po kami, sundin po namin ang iyong pong kalooban. Maraming pong salamat, pagpalay ng patuloy ng pag-aaral ng salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Oras po natin ay 9:05. Pag umanhin po kung medyo lalagpas tayo. May ganun. Ilang oras po ba ako dito? Oras pa nga sana ako ng isa eh. Para Mag-oras pa nga mamaya sana 5 ako ng minutes isa. na ako dito nakatayo. No? Pero mas mabuti yung maikli lang, pero naintindihan natin. Amen? Ang mahalaga, tayo ay nakakain ng salita ng Diyos. Hallelujah! Mga 20 minutes siguro ako, 10 minutes kwento, 10 minutes Word of God. Hallelujah, palakpak sa ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan about Word of God. Reason for preaching the Word of God. And pakilagay po sa screen natin. Dahilan kung bakit ipinapangaral ang mga salita ng Diyos. Yan. Pasalamat tayo sa mga pastor, mga evangelist na patuloy nilang ibinabahagi ang salita ng ating Panginoon. Ang Word of God na magdadala sa atin doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Bakit pinapangaral ang salita ng Diyos? Upang malaman natin na mayroon palang Diyos na magliligtas sa atin. Upang malaman natin na mayroong impyerno na nakakahanggaman natin kapag tayo ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Yan yung mga dahilan kung bakit patuloy na ipinapangaral ng mga pastor, evangelist, yung salita ng ating Panginoon. Hallelujah. A reason for preaching the Word of God. Number 1 po, lima lang po ito, 5 bagay lang. Hanggang 5 lang po tayo. Number 1 po natin ay Roma 10:17. Roma 10:17, ang sabi po doon, makikibasa. Ayan. Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Reason for And preaching. doon pala yung ating pananampalataya, yan po ay nag-uumpisa sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kung wala tayong pananampalataya, no? Kung baga kung tayo walang pananampalataya, wala tayong pakikinig ng mga salita ng Panginoon, hindi tayo dyan nauunlad. Amen! Yan, napakahirap bilang isang Kristiyano, no? Kung wala kang pananampalataya, yung nandun ka lang sa mga kalayuan, mahirap ka. Kumbaga, sabi pa nga ni Pastor Suarez, maot ka na nga hindi ka pa naglingkod sa Panginoon, may pagkamatay. Grabe na. Mahirap na. Yan po yung reason kung bakit patuloy na ipinabahagi yung salita ng ating Panginoon. Praise God. Sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Number 2 po tayo. Number 2. Sa pamamagitan ng Word of God, tayo po ay nalilinis. Cleansing comes the Word of God. Tayo po ay nalilinis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dito po sa verse 2 Corinthians verse 7. Verse 1. Ayan, chapter 7, verse 1. Ayan, makikibasa po. Tayo po ay nililinis ng ating Panginoon.
Second Corinthians. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sabi po dito sa 2 Corinthians 7 verse 1, Yamag taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu. Napakasakbalin ang kabanalan at sa takot sa Diyos. Ayan, sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon, tayo po ay nalilinis. Bakit nga ba kailangan tayo ay maging malinis sa harap ng ating Panginoon? Dahil yan po yung pinaka requirements natin upang tayo ay makapasok doon sa kaharian ng langit. Hallelujah! Ang paglilinis, yan po ay napakahalagang bagay para sa ating mga Kristiyano. Sapagkat kung tayo ay nananatiling tapat, banal, kaaya-aya sa ating Panginoon, kakampi natin yung ipinangako ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Yung po sa verse chapter 2 verse 25, ang ipinangako ng ating Panginoon yung buhay na walang hanggan. Patuloy na pinapangaral ng mga pastor yung Word of God upang malaman natin na mayroon din tayong kasiguraduhan, no? Sa salita ng ating Panginoon, mayroon tayong kasiguraduhan. Kasi sayang naman yung ating mga pagpapagal na tayo ay pabalik-balik dito sa simbahan, no? Mataas pa naman yung simbahan natin kahit na nirarayuman na tayo ay nagpupungilig na umakyat. Dahil nga, yung pong inaasahan natin na mayroon tayong assurance, kasiguraduhan na tayo po ay kapiling ng ating Panginoon pagdating ng panahon. Sa verse, pangatlo po yun, assurance comes from the Word of God. 1 John 5:13. 1 John, ay makikibasa po yung ating magbabasa. 1 John 5:13. First John chapter 5 verse 13. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ayan, meron tayong buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating Panginoon. Yan po talaga ay nasusulat sa Biblia. Kaya yan yung ating pangahawakan na sinabi ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kinakailangan tayo po ay maging tapat sa paglilingkod para makamta natin yung tinatawag na assurance of salvation sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Doon na po tayo sa verse pang-apat na po tayo. Mabilis lang po yung takbo ng ating oras. Medyo bilis-bilisan yung oras para mabilis ba. Mabagal yata yung ikot ng orasan natin. Hallelujah! Palakpak sa ating buhay na Diyos. Ngayon talagang nag-praise ko yung nag-gusto niya. Kasi nga, ito ay pagtayo ko dito ay talagang madalang lang. No? Madalang lang sa patak ng ulan. Kumbaga, ako po ay nakatayo dito ngayon dahil nga po ay ako'y nahiya na sa ating evangelist. Panay ang sundot sa akin. Ito si Brother Tidjo. No? Panay ang sundot, daya ka. Ako na naman. Nasaan yung yung mga kailangan daw yung anak ng pastor ay siya yung susunod sa yapak. No? Pero mas mainam na meron talaga mga sumusunod-sunod sa ating tagiliran para tayo po ay mas sumunod sa ating Panginoon. Kahit yung ating Panginoon, sinusundot kayo sa mga tagiliran kapag gumagawa ka ng mga kamalian, yung ating Panginoon talagang susundin ka niya. Nga nung ikaw kasawayon ka, bataanak ka. Ayan, maaalala mo ngayon ng Panginoon, Lord, patawad. Amen. Dito na po tayo sa number 4. Bakit pinapangaral, ibinabahagi ang salita ng ating Panginoon? Dahil nga po, para malaman natin na mayroon tayong comfort. Ibig sabihin ng comfort, sabihin sa Bisaya ang comfort. May pa ng English dahil isang to.
pag-aliw. Ayan. Inaaliw tayo sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ayan, makikibasa po sa 1 Thessalonians 4 verse 18. Yan po yung pag-aliw. 1 Thessalonians 4:18. Ayan, makikibasa. 1 Thessalonians 4:18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ayan, talagang yung mga Word of God, yun po ay kaaliwan ng mga Kristiyano. Kung dati tayo ay yung kaaliwan natin ay dun sa mga binabasa yung mga comics yan, nauubos yung mga oras natin yan. Mga 2 hours, 3 hours, ubos yung oras kababasa ng mga comics. Ngayon tayo po ay bilang isang Kristiyano, yung kaaliwan natin ay doon na sa pagbabasa. Pagbabasa ng Biblia, pagbabasa ng Word of God. Hallelujah. Doon na po yung ginagawa ng buhay Kristiyano. No? Kumbaga tayo po ay naaaliw sa mga salita ng Diyos. O sino po yung nakakaranas yung na trauma? Ayan, na trauma. Nagkaroon ng nervyos. Ayan, kagaya ko po ay talaga dumaan ako ng nervyos. Wala po akong ibang comfort kundi yung Word of God. Di ba? Kapag paulit-ulit kong binabasa dun sa yung panahon ng ako po ay na-nervyos no, talagang ilang buwan na kahit sa bahay lang ay takot ako mag-isa. Ayan. Takot ako mag-isa, takot ako nang walang kasama dahil nga po yung tumubo sa akin yung tawag ito, nervyos. Yan yung namatay yung ating kapatid. Si Kakang Lindo. Ayan. Nung magkasama kami dun sa laot na doon talaga siya nabawian ng buhay. Ako pa'y naghilot-hilot sa kanya. Ako yung nagpasan. Ang resulta na nervyos. May iksoan. No? Yung panahon na yun, wala akong ginawang comfort, yung pag-aliw sa sarili ko, kundi yung pagbabasa ng Biblia. No? Ayun nga, lagi kong binabasa dito sa yung binabasa ko palagi sa Biblia. No? Ako po yung panahon ng talagang na-nervous dito sa John 16:33. Ayun, nasabi doon na kayo'y magkakaroon ng mga kapighatian. Ayan. Ngunit laksan niyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Kaya yung pag nababasa ko yan, ayan, talagang lumalakas yung aking puso. Sabi ko, buti na lang mayroon tayong Panginoon na patuloy nag-comfort. Ayan, mayroon tayong Word of God na patuloy na nagpapaalala sa atin. Ayan, dito na tayo sa pang-5. Ayan, matatapos na po. Ayan, medyo mabilis yung oras natin, bagal yung pag-ikot. Sa pang-5 na po tayo, the new birth comes the Word of God. Tayo po ay magiging isang bago. Tayo ay magiging isang bagong nilalang. Tayo po ay isinilang muli dahil tayo ay Kristiyano na. Tayo ay isinilang muli sa ating Panginoon. Makikibasa po din sa 1 Peter 1:23. 1 Peter 1:23. Makikibasa po. 1 Peter 1:23. 1:23. 1 Peter chapter 1 verse 23, yamang pinanganak kayo hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ayan po. Palapak sa ating buhay na Diyos. Tayo po ba yung talagang isinilang muli, tayo po ay bagong nilalang sa ating Panginoon. Sabi dito, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Yan, bilang Kristiyano, tayo po ay naging isang bagong nilalang, no? Kaya patuloy na pinapangaral ang salita ng Diyos, ang Word of God, upang malaman natin, upang tayo ay ipinanganak muli, malaman natin na tayo ay maging bago sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Kumbaga yung mga dating mga gawa natin yan po ay lumipas na. Dito po yan sa 2 Corinthians 5:70. Ang sabi po doon, kayo ay bagong nilalang. Praise God. Kapag tayo tinanggap na natin yung ating Panginoon, tayo po ay naging bago. Hallelujah. Ganyan po kabuti kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Reason for preaching the Word of God, kaya nga patuloy pong pinapangaral ng ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga pastor, evangelist, dahil upang malaman natin na mayroon talagang magkukomfort sa atin. Mayroon Panginoon na magliligtas. Mayroon Panginoon na patuloy na umaalalay sa atin. Sa panahon man ng kagipitan, kalungkutan man, malalaman at alam natin na mayroon tayong Diyos na nag-aalalay sa atin. Hallelujah. To God be the glory. Ayan po yung ating maikling mensahe or pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, na sana po ay kahit nakakaunti ay mayroon tayong naisuksok, no? Naitabi. No, kapag yan ay naipon, marami-rami din yan, no? So pagdating ng panahon, kung sakaling mabawal man yung Biblia, no? Kasi hindi natin alam yung panahon talaga, yung panahon ngayon ay talagang tumitindi. Marami ng mga bawal-bawal. Yung Biblia, kahit yan po ay mawala po ang salita ng ating Panginoon ay nasa ating puso kahit anong oras, anong panahon, yan po ay hindi mawawala. Amen? Sa Diyos po ang papuri, palakpak po sa ating Diyos at aking po binabalik sa ating